Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po, medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Kasi sabi ng aking mga viewers, aking mga followers, attorney, pagpasok namin, tapos ka na. Dito sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, at sa Informador Meta page, mahaba ang talakayan natin. Kaya pagpasok nyo, mapapanood nyo pa ang mga topics na tinatalakay ko. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko tulad ngayon. Pag-usapan nga natin to kasi marami na nagtatanong sa akin, Attorney, anong masasabi mo? Nagwala si Guanzon. O sige, pag-usapan natin yan. Ito pa, ano bang mangyayari sa kaso ni Marcoleta sa ombudsman? Pag-usapan natin yan. Anong posibleng mangyari sa kaso ni Marcoleta sa ombudsman? At panghuli, mayroong news ang Billionaire News Channel na na-locate na daw nila, natukoy na nila kung kanino nakapangalan yung luxury car na nahahagip doon sa video ni Saldico. O yun, sino bang may-ari nun? O yan, pag-usapan natin yan. Unahin muna natin, nagwala si Guanzon. Nagwala si Guanzon. Ito, trending ito ngayon. Pinag-uusapan sa social media. Nangyari ito sa Rockwell sa Makati. Actually, nung kagabi ito, kumalat ito, wala pang context, ano bang nangyayari? Anong issue dyan? Bakit nagwawala si Guanzon? Pero ngayon malinaw na. Malinaw na, may statement na si Guanzon. Itong si Guanzon, dating COMELEC commissioner ito. 7 years itong COMELEC commissioner. Appointed ito ni Pinoy. Actually, nung mga panahon pa ni Cory, panahon ni Cory, mga 1986-87, gano'n, na-appoint ito bilang OIC, Vice Mayor o Mayor ng Cadiz City sa Negros Occidental. Kaya politiko ito. Ngayon, na-appoint siya ni Pinoy sa COMELEC at nung na-appoint siya sa COMELEC, 7 years ang term niya doon, natapos siya noong February 2022. Pagkatapos niya sa February 2022 sa COMELEC, nangampanya na siya doon sa kanyang party list, yung P3PWD. Yung sa mga persons with disabilities, nagtayo siya ng party list. Ngayon, nanalo yung party list na yun. Nanalo yung party list na yun kasi sa halos lahat ng rallies ni BP Leni noon, pagtakbo niyang presidente, Leni ito si Guanzon, nung eleksyon ng 2022. Nagsasalita siya doon. Pinagsasalita siya sa mga rallies ni Leni. Kaya maraming kakampings binutuhan yung kanyang party list, yung P3PWD. Kaya nanalo yun. Kaya lang hindi pinaupo. Hindi nakaupo. Bakit hindi nakaupo? Kinontra ni Topacio. Kalaban nito si Topacio. Kalaban din ito si Cardema, yung sa Duterte Youth Party List. At pati Supreme Court kinatigan yung hindi sa kanya pag-upo. Kaya nanalo sa party list yung P3PWD pero hindi nakaupo itong si Congresswoman ay si Guanzon. Hanggang sa nitong eleksyon ng 2025, tumakbo na naman yung P3PWD, hindi na nanalo. Kasi wala na yung Leni support. Pero ngayon, Duterte na, DDS na itong si Guanzon. Duterte na. Mahigpit, matindi na ang suporta nito kay Sara Duterte. Kontrang-kontra ito kay Romualdez, kay PBBM. Bagamat ang sabi ni Guanzon, ano pa rin naman daw siya, hindi naman daw siya DDS. Parang sinasabi niyang kakamping pa rin siya. Pero sa mga kakampings, nawala na yung amor kay Guanzon kasi nakikipagbardagulan ito para na kay Sara laban kila Romualdez, kila Marcos, kila PBBM. Ngayon, pag-usapan natin yung trending niya kagabi. Kumalat yung video na yon, kala ko luma, bago pala. Ngayon, nagmumura itong si Guanzon doon sa video. Ang binumura niya, isang lalaki na Chinese. Chinese. Hindi ko nga alam na yon, Chinese national talaga. Naka-brown na shirt,
Tapos may kasama yata yung girlfriend niya, ah, yung girlfriend niya kasama doon sa Rockwell. Ay ito daw si Guanzon, base sa kwento, ay umuubo. Oh. Ang sabi ni Guanzon, isang beses lang naman siya umubo kasi Makati yung kanyang lalamunan. Ay nakita yata nung Chinese national na yon, nakasama yung girlfriend. Sinabihan na ano, kung may sakit ka, hindi ka dapat pumasok dito sa mall. Kumbaga eh, di siyempre nagalit si Guanzon, eh, alam niyo naman yan si Guanzon. Sabihan ba naman siya ng ganyan, o di ano, nag-flare up si Guanzon. Yun yung ano, nag-flare up, talagang galit na galit. Siyempre inano niya na, pinagsasabihan niya na yung lalaki na Chinese national na kasama yung girlfriend na, "Mata pobre ka." Parang ganito, "Mata pobre ka, hindi ka naman mayaman, o nasaan ano, mayroon ka bang relong, Rolex? Mayroon ka bang ano na Gucci?" O ano gano'n na yung ano, gano'n na yung issue ni Guanzon. Hanggang sa ang sabi, dinala yun ni Guanzon, pinaaresto ni Guanzon hanggang dun sa Makati Police Station. At nung babasahan na ng Miranda rights, pinakas daw ng abogado. Yan yung kwento. Yan yung kwento. Hmm. So yan, mga kabunyog, yan yung ano, pagwawala ni Guanzon. So ngayon, nag-release ng statement si Guanzon na sabi niya, nag-high blood daw siya nung ano na yon, pangyayari na yon. Hmm. Ah, Kasi talaga daw galit na galit siya, na-insulto daw siya. No? Yun ang sabi ni Guanzon. Pero mayroon namang kumakalat, ah, parang nag-aaral ba ng law yung babae na kasama nung Chinese national sa Ateneo? At mayroon daw itong mga connection sa mga Ateneo lawyers at nagbabalak na rin daw kasuhan ng disbarment si Guanzon. So hindi natin alam ano nga bang totoo diyan. Anyway, kung tayo ang tatanungin diyan sa issue na 'yan, mali naman talaga yung ginawa nung Chinese national. Kumbaga umuubo si Guanzon, tapos sasabihan mo na dapat hindi ka pumunta dito sa mall kung may sakit ka. Kumbaga ano naman, ano naman talaga nung gano'ng comment. Ah, Ano rin 'yun. Kaya lang OA naman o exaggerated naman, sobra naman yung reaksyon ni Guanzon. Makita mo pinagmumura niya na rin yung ano, pero hindi naman nakipagtalo yung lalaki at saka yung babae. Hindi naman, ano lang sila, tahimik lang, pinagmumura na nga ni Guanzon kung ano ng pinagsasabi, pero hindi naman sila nagalit, nakipagsagutan. Siguro na-realize din nila na mali yung ginawa nila at o kaya na-realize nilang hindi simple itong tao na 'to. Hindi sigurado, hindi nila kilala si Guanzon. Kasi kung kilala nila ito, hindi nila gagawin 'yon. Oh, kaya ano rin, tingin natin exaggerated din yung reaksyon ni Guanzon. Bagamat mali rin talaga yung gano'n ang sabihin nung Chinese national na 'yon at saka yung babae ngang kasama hindi naman nakialam, eh. Tsaka hindi rin sila nakipagsagutan. Habang, kung ano-ano ng pinagsasabi ni Guanzon, dinuduro sila, tinuturo, um, hindi naman sila nakipagtalo. Kaya lang mali talaga yung sinabi nila na, umubo lang ang tao papaalisin muna sa mall. Parang sabi, ha, kung may sakit kayo dapat hindi kayo pumunta dito sa mall o di siyempre nainsulto dun si Guanzon. At si Guanzon din, talagang hindi naman papalampasin ni Guanzon yung gano'n, kaya lang OA naman. Sobra. Ang dami kung ano-ano ng pinagsasabi niya. Puwede naman nasabihan niya yun ng malumanay lang. Ay kaya lang ang problema nga, hindi ugali ni Guanzon yung malumanay. Hindi niya ugali yun, yung malumanay. Kaya yun ang naging problema. Hmm. Anyway, abangan natin ang mga kaya hati rin ang mga netizens diyan. Siyempre yung mga DDS pinagtatanggol nila si Guanzon. Yung iba naman nayabangan kay Guanzon. Kung akong tatanungin niyo, yun ang masasabi ko. Mali rin yung ginawa nung Chinese national at saka nung pero exaggerated naman, eksahirado yung reaksyon ni Guanzon. Puwede naman ang inexpress niya naman yung niya, na-insulto siya, na mali yang inaano niyo, hindi yan. Puwede niya namang sabihin yung gano'n na hindi kailangang magtaas ng boses ng gano'n, pinagmumura pa. So, sabi ni Guanzon kakasuhan niya yun, na yun, unjust vexation, defamation. Pero sabi rin naman na may nakita ako sa social media,
kakasuhan din, ipapadisbar din daw si Guanzon sa ginawa nito. Anyway, abangan natin anong mga susunod na mangyayari diyan. Ito, pag-usapan natin itong kaso ni Marcoleta sa Ombudsman. Kasi kinasuhan na si Marcoleta sa Ombudsman, mga kabunyog, mga kababayan. Kinasuhan na. Ang nag-file ng kaso ay yung grupong Kontradaya. Election watchdog yun na grupo. Sila Professor Danilo Araw ng UP. At may dalawa ring abogado, mga kilalang abogado, ang nag-file din ng kaso sa Ombudsman. Sila Attorney Alex Lacson at saka si Attorney Dino De Leon. Kilala naman natin si Attorney Dino De Leon, abogado yan ni Laila de Lima. Si Attorney Alex Lacson, ano rin yan, talagang paraling yan sa malinis na halalan. At saka kandidato yan dating Vice President Leni Robredo, kandidato yun sa senador sa lineup. Kaya yan yung nagkaso kay ang kinaso kay Marcoleta sa Ombudsman ay perjury. Perjury kasi sa susi under oath ka. Sinumpaan mo yon na totoo yung sasabihin mo, pawang katotohanan, at mga katotohanan lamang. Subscribe yon under oath, subscribe and sworn. Susi. Ang problema, sinabi niya doon, wala daw, zero daw ang donation niya. Pero sa programa sa Net25, sa Ganang Mamamayan, sinabi niya may donor siya. Kaya lang hindi niya na daw dineclare. Di nagsisinungaling ka, sabi mo no donation. Tapos sasabihin mo mayroon. Kaya lang hindi mo na dineclare. Di perjury nga. Kaya kinasuhan siya sa Ombudsman. Ngayon, anong mangyayari? May jurisdiction ba ang Ombudsman? Kung tungkol sa pag-imbestiga, mayroon. Kaya lang, may problema yung Ombudsman kasi yung Republic Act 6770, yung Ombudsman Act of 1989, yan yung nag-create ng Ombudsman. Hindi pala. Ang Ombudsman kasi constitutional body yan. Constitutional body yan. Independent body created by the Constitution. Kaya lang sa Constitution kasi, general lang doon ang dinitalye talaga ang structure, organization, powers, functions ng Ombudsman dito sa batas na to, Republic Act 6770, Ombudsman Act of 1989. Ang problema sa Section 21 niyan ng Republic Act, Republic Act 6770, sabi diyan, Section 21, official subject to disciplinary authority, exceptions. The office of the Ombudsman shall have disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions, instrumentalities and agencies, including members of the cabinet, local government-owned or controlled corporations and their subsidiaries. So malawak ang coverage o authority ng Ombudsman. Lahat ng elective and appointive officials, pati local government units, pati GOCCs. Kaya lang may malinaw, except. So hindi kasama sa disciplinary authority ng Ombudsman. Ano yung except? Over officials who may be removed only by impeachment. So sino 'yon? President, Vice President, saka yung members ng mga constitutional commissions, COMELEC, COA, saka Civil Service at Judiciary. Saka members of Congress. Yon, members of Congress. So, Senate saka House of Representatives, Congress yan. So si Marcoleta ay member ng Congress, ng Senate. So hindi siya covered ng disciplinary authority ng Ombudsman. Ito yung problema diyan. Siyempre, i-invoke yan ni Marcoleta. Hindi siya subject sa disciplinary authority ng Ombudsman. Yan yung gagamitin niya dyan na provision. I-invoke niya yan. Wala sa aking authority ang Ombudsman, kaya hindi ako pwedeng kasuhan. Pero sa totoo, yung pag-iimbestiga tungkol sa sinampang reklamo sa kanya, may power doon ng Ombudsman. Under Section 15, may power ang Ombudsman mag-investigate. At saka, kung ang Ombudsman may finding na may nagawang na-violate ang isang official, kahit pa
hindi ka subject sa disciplinary authority ng ombudsman, mayroong Section 15, Paragraph 3. Ano ang nakalagay sa Section 15, Paragraph 3? Direct the officer concerned to take appropriate action against a public officer or employee at fault or who neglect to perform an act or discharge a duty required by law and recommend his removal, suspension, demotion, fine, censure, or prosecution and ensure compliance therewith. So, ibig sabihin, sa Section 15, Paragraph 3 ng Republic Act 6770, pwedeng i-direct ng ombudsman yung officer concerned. Sino ba yung officer concerned? Sa Senado, Senate President o kaya yung Senate yung Senate Ethics Committee Chairman. Yung Senate Ethics Committee ay pwedeng i-direct ng ombudsman to take appropriate action against whom? Against a public officer tulad ni Marcoleta na na fault, may nagawang mali tulad ng perjury at i-recommend ng ombudsman ang removal or suspension. So pwedeng mag-recommend ang ombudsman ng removal or suspension. Pero ipapasa niya yung recommendation niya ng removal or suspension doon sa officer concerned at ida-direct niya yon. Sino yon? Yung Senate President o kaya yung chairperson ng Senate Ethics Committee. So ibig sabihin, ang magkakandak talaga ng proceedings para disiplinahin si Marcoleta ay yung Senate Ethics Committee upon the recommendation ng ombudsman na siyang nagkandak ng investigation. Yun ang posibleng mangyari diyan. Mahirap kasi itong batas, itong na to. Ito na nga yung gustong mangyari ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales. Ang problema kasi sa Ombudsman Act, pinalabnaw yung power ng ombudsman eh. Sa konstitusyon, makapangyarihan ng ombudsman. Pero dito sa batas na to, dinitalye yung powers, ang powers and functions niya, hindi saklaw ng ombudsman yung members of Congress. Kaya medyo humina yung Pero hindi naman totally wala. Yun na nga, Section 50, Paragraph 3, pwedeng i-direct ng ombudsman ang officer concerned na yung public officer na saklaw niya ay disiplinahin, pwedeng i-remove or i-suspend. O ito yung pwedeng magamit yan. Pwedeng i-invoke yan ng ombudsman. Kaya hindi pa rin totally libre si Marcoleta sa ombudsman. Kahit sabihin pang sa Section 21 ito ay walang disciplinary authority ang ombudsman. Yan yung yan yung tingin ko diyan sa na yan. Last na topic natin. Itong si Saldico, di ba yung mga video niya, bawat video ni Saldico, nakailan ba yon? Nakailang beses siyang nag-video. May pinapakitang maleta doon, mga maleta, yan daw yung linagyan ng mga pera, milyon-milyon na pera. Pag-deliver kay Marcos, pag-deliver kay Romualdez, pinakita yon. At bawat kita niya ng mga maleta na yon, mayroong nakikita rin, nahahagip ng camera, ng video, na kotse. Okay? Kotse, mamahaling kotse, luxury car. Ngayon, nagkakaintriga yung kotse na yan. Kasi ang tanong, kanino bang kotse yon? Kasi nahahagip dun sa camera. So ngayon, ni-research yan ng Billionaire News Channel. So sa artikulo ng Billionaire News Channel, sa research ng Billionaire News Channel, inalam nila kanino bang kotse yon? Yung nakikita dun sa video ni Saldico. Kanino bang kotse yon? Kasi luxury car yun, mamahalin. Ngayon, ito ang lumabas sa pag-iimbestiga ng Billionaire News Channel. I-share ko lang. Ang nasabing luxury car, yung nahahagip dun sa mga live ni ay isang 2023 Maserati MC20. Yan yung Maserati, ang type ng kotse na yon, 2023 model MC20. Ang plate number noon kung nakikita ay UOL 960. Yan yung nakalagay. UOL 960. Makikita yon kasi yun ang nag-a-appear sa ngayon, tiningnan ngayon sa records ng LTO. Ang lumalabas, ang kulay noon ay gray, ang presyo noon ay 20 million. Yon.
Ngayon, sino ang nag-import nun? Kasi imported car yun, luxury. Based sa records, Brilliance Auto Corporation. At matapos i-import ng Brilliance Auto Corporation, nabili ito ng Sukali Trading. So, ang nakabili ay Sukali Trading sa pangalan ni Federico Junior, Gilim Datuon. So yan yung yan yung ano diyan. Yan yung owner. Ngayon, ito ang problema. Maraming beses pinakita yung sasakyan na yun at yung maleta. May mga pitsa din doon na sinasabi si Saldico na nag-deliver siya ng pera. May May, may June, may August, mayroong November. November 2024. Mayroon doon, November 29, 2024. Pero ito ang problema. Ayon sa records, ang nasabing Maserati ay pumasok sa bansa June 2023. Na-clear ito sa customs June 9, 2023. At nagbigyan ito ng clearance ng PNP July 12. Okay? Tapos, nabili ito December 18, 2024. So, ibig sabihin, yung buyer nito, yung yung Sukali Trading, nabili ito December 18, 2024. So, kung nabili ito December 18, 2024 at brand new ang pagkakabili, bakit May, June, July, August, tapos November 29, yung mga pitsa doon sa video ni Saldico? So, inconsistent. Parang nakita na sa video na ang mga pitsa May, June, July, August, tapos November 29, 2024. Yung pala, ang sabi sa records, nabili ito ng Sukali Trading, nabili ito December 18, 2024. Paano nangyari yan? Nakita na dun sa video ng mula May to November, tapos nabili lang brand new December 18. Inconsistent yung pizza. Kaya ito na ngayon yung ibig sabihin, pwedeng yung video na yon ay AI, hindi siya totoo yung hindi nagja-jibe eh. Inconsistent. Kasi nabili nga yung Maserati na yon ng December 18, 2024, tapos yung mga videong pinakita ni Saldico ay mula May, June, July, August hanggang November 29, 2024. At ito yung isa pa. Yung Sukali Trading na sinasabing nakabili, tiningnan yung registered address. Wala naman. Wala dun sa registered address. At pag tiningnan mo yung address doon, hindi Sukali Trading ang nandun, front row. Ang front row ay pag-aari ni Sam Versosa. Si Sam Versosa ang head ng Modena Motorsports na official distributor ng Maserati. So magulo yung Kaya anong punto dito? Ang punto dito, nasisira yung yung lalong nasisira yung credibility ng sinasabi ni Saldico dahil dito. Kaya lang talaga to, ang kailangan lang naman talaga dito, umuwi na si Saldico, sagutin niya ang mga inconsistencies na to, itong mga issues na to. Kung hindi, hihina ang kanyang mga sinabi sa video. Kasi tulad nito, may mga inconsistencies dun sa luxury car na nakita dun sa picture. At saka yung pizza ng mga video niya na kung saan pinapakita doon kung kailan nag-deliver ng mga mali-malitang pera. So, itong inconsistency na to ay nagpapahina ng ni Saldico. Sayang, mga seryoso sana yung kanyang mga aligasyon eh. Na kung papanindigan niya lang under oath sa proper forum, matindi kung sino man yung kanyang ididiin at ibubunyag, matindi. Kasi maraming alam si Saldico eh. Kaya lang kahit marami kang alam, kung tulad nito, nadi-destroy yung mga sinabi mo. Kasi nga, una, wala ka. Pangalawa, may mga nakikitang inconsistencies, loophole sa mga sinasabi mo tulad nito. Anyway, so yan mga kabunyog mga kabayan tungkol dun sa luxury car doon sa video ni Saldico. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.